Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan po natin itong mga bagay na patungkol sa pagiging pro-China at pagkondena sa mga ginagawa nitong pangbubuli, pang-aalipusta sa ating mga kababayan sa ating bansang Pilipinas. Meron po nag-comment sa atin na ang mga katulad daw po natin ay makitid lang mag-isip. Tatalakayin po natin ang lahat ng yan kung talagang pagiging makitid nga ba ang isipan ang ginagawa ng isang tao kapag kinukondena po natin, kinokontra, kung against tayo dun sa mga pro-China na mga politiko, mga tao. No, lahat yan talakayin po natin dito sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Let's go! So, ayun na nga mga tol, no? Umpisahan po muna natin itong video na ito sa pagbabasa po ng komento ng isa po nating viewer dito. Pero bago po tayo pumunta dyan, pinapaalala po natin sa ating mga viewers, especially dun sa mga bago lang sa ating channel. Kung ngayon ka lang napadpad dito, ang channel po natin ay mayroong tinatawag na 100 peso raffle every month. Every time na madadagdagan tayo ng 100 subscriber sa ating channel. At simple lang po sumali. Libre lang din sumali. Madali lang sumali. I-comment mo lang yung pangalan mo dyan sa comment section. At kasali ka na. Pangalan mo na may kasamang heart emoji. Lilista na ang iyong pangalan sa listahan ng isa sa mga pwede makakuha po ng ating raffle na every month. Okay guys, so umpisahan nga natin gaya ng binanggit ko kanina sa komento po ng isa pong viewer po natin dito. At sabi po, ito pong video po natin, patungkol po ito sa ginawa po natin reaction video dito sa pagsasalita po ni Representative Rodriguez, no? Kasi talagang mainit po yun, no? Yung palitan, sagutan po dito, talagang lumalabas po sa video po na ito na ito pong si Rep Rodriguez mas solid po ito kasi ito po naghahayag ng mga sentimento, mga katotohanan patungkol sa ginagawa po ng China. Hindi po ka-ipokritohan o ka-plastikan, no? Pero ano po ang sabi po dito? Ano pong sinabi dito nung isang viewer po natin, no? Nag-comment siya dito, no? Ang sabi? Makitid lang ang pangunawa nyo. Porket nagsasalita parang kampi sa China, pro-China na. Ayaw lang nila na mapahamak ang kapwa nila Pilipino. At kahit hindi tayo gerahin ng China, napakalaking epekto pa rin ito sa atin. Napakalaking epekto pa rin ito sa atin. Subukan nyo, ipatupad yung persona non grata sa mga Chinese diplomat. Tingin nyo ba hindi gaganti ang China? At kapag gumanti ang China at pinauwi ang halos 500k o 500,000 na OFW, mabibigyan nyo ba ng trabaho ang mga yan? Paano kung putulin ang trade ties ng China sa Pilipinas? Saan mo ibebenta ang mga saging at pinya ng Pilipinas? Hindi nyo ba alam na number 1 importer ang China ng saging at pinya? Hindi ako pro-China, pero naniniwala pa rin ako sa diplomasya na pag-uusap. Galit na galit kayo sa China, pero ang kagamitan nyo 95% puro made in China. Mga epokrito kayo. O ayan guys, ayan po ang komento niya, no? May mga ilang video po tayong papakita dito sa video na ito. Papanoorin po natin maya-maya. Pero bago po natin gawin yan, no, ilan dito ay sagutin po natin. Ang sabi po niya, pag nagsasalita na parang kampi sa China, ay pro-China na. Okay? So, anong aspeto yung basihan po natin dyan, no? Bakit mo nasabi na
porke nagsasalita parang kampi. Porke nagsasalita ng parang kampi, pro China na. Ano bang definition mo ng pagiging pro China? 'Di ba? Ano bang definition natin diyan? Siyempre, ang sasabihin mo yung katulad ng mga sinasabi mo. Sabi mo nga, hindi ka pro China, pero yung timbangan mo mas pabor sa China. 'Di ba? Bakit kanyo? Tignan mo po ang sinabi nito ni Kuya. Ang sabi po ay kahit hindi tayo gerahin. O ibig sabihin, panalo na ang China dito eh. Malaki ang China, gera talo tayo. Ganun yung lumalabas, no? O ano pa? Ano sabi pa niya? Subukan nyo ipatupad yan, no? And so nanong gata sa mga diplomat. Tingin nyo, hindi ba gaganti ang China? So may pananakot na po, no? Kapag gumanti ang China, pinauwi halos 500 kay mabibigyan niya ba ng trabaho ang mga yan? Okay. So, tingin mo, ganyan ka-realidad yung sinasabi mo? 'Di ba? Ganun po ba yun? Hindi nga po basta-basta gumagalaw yung China ngayon eh. 'Di ba? Bakit tingin mo? Bakit hindi niya kinukuha agad? No? Parang may plano, may pasaring ang China sa Taiwan, no? Guess what? 'Di ba? Hindi nila kaya. Kung kaya nila, kinuha na nila. Number 2, Pilipinas, Spratly. Bakit di gerahin, 'di ba? Pag di nila kaya, hindi nila kaya. Hindi natin sinasabing hindi talaga kaya ng China. Kaya yan kung kaya. Pero ang tanong, gagawin ba nila? Ito ba'y papabor sa kanila? O pare-pareha tayong magkakanda, gulo-gulo ang mundo, no? Ako po'y naniniwala, walang panalo dyan sa gera, no? At wala namang gusto ng gera eh. Actually, yung bansa po natin ay formal na nakikipag-usap sa China. Pero ano pong ginagawa? Diba? Binabastos po ang ating gobyerno. Sa paanong paraan? No? Marami pong paraan. Hindi po sila nakikinig, hindi po nila kinikilala yung karapatan ng Pilipinas. At wala namang basehan yung claim nila, no? Hindi tayo galit sa mga pro-China, galit tayo sa mga ginagawa ng mga pro-China. Biruin mo, yung komento po dito nung isang nag-comment sa atin, walang connection, no? Puro pang sarili. May sinasabi pa po siyang epokrituhan yung ating ginagawa. Tignan po ninyo kung gaano po kamakasarili ang kanyang ginagawa. Panoorin po natin bakit po makasarili yung tingin natin sa ganyang ginagawa ng mga tao na 95%. Paano mo nalamang 95% ng kagamitan ay China? Meron bang datos yan o fake news? 'Di ba? Ako po naniniwala kailangan mo magpakita ng datos. Okay? Kung 95% ba ng gamit sa Pilipinas ay China. Yan natin makikita yan, masusukat yan. Naniniwala ako marami yan at kahit marami ang Chinese imported na gamit, hindi yun basihan kung ano ang tama at mali, no? Pag maraming import, okay na, no? Aliping ka na. Komunista ka na. Ganun ba yun? Pwede mo na maggamitin yung gamit nila eh. But it doesn't mean na ikaw ay CCP. Otherwise, CCP ka talaga. Alam mo ba ibig sabihin CCP? Chinese Communist Party. Baka mamaya meron na pong mga lagay itong mga tao na ganire. No, mga ganito ang comment. No? Panoorin po natin kung ano pong sentimento. Ito po matagal na po ito. 4 years ago na itong in-upload sa INC 24/7. At ano pong sabi, no? Nang sinabi po ng ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte na siya'y paglalaban niya ang karapatan ng Pilipinas. Meron pa nga siyang sinabi na jet ski. No? Sino-sino sa atin ng mga nagboto kay Digong? Marami. No? At kahit ako noon, nakaboto ako sa kanya. No? Madadala ka sa kanyang estilo ng pamumulitika. No? Pero yun po pala ay inasahan lamang ng mga Pilipino. Tignan po ninyo sa parte na to. We call it bravado. Yung bravado ko was just a pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila,
pati na siguro si Carpio, pati si... I would say that you are really stupid. Now, Carlo feels betrayed over Duterte's remarks, given that he voted for him in 2016. Sinungaling naman sila sa amin. Hindi naman yung tinupad yung kanya, yung sinabi niya sa amin. Dapat, hindi yung joke na sabihin niya. Gawin niya yung sinabi niya sa akin noon. Para hindi naman kami magmukhang tanga dun sa Scarborough na ganito yung ginagawa sa amin. He also denounces how Duterte regarded those who believed in his jet ski statement. Hindi ako estupidong tao. Masamang loob namin na siyempre yun ang sinabi niya, naasahan namin yun na gagawin niya. But sinabi niya yung joke-joke lang. Bakit din sir, joke-joke lang din siya naging presidente natin. Okay guys, dito sa parte na to, no, makikita mo maano yung damdamin nung fisherman natin dito na kababayan, no. Sabi, I'm not stupid. I'm not a stupid. We feel bad. We expected him to do what he said. He also became a joke of a president. Biruin mo, 'di ba? Hindi naman ini-expect na magje-jet ski ka talaga dun, ipaglaban mo. Ayun, no, alam po natin na maaring makukulay na pananalita mo 'yan, pero yung ipaglaban mo yung interest ng mga mangingisda ng ating bansang Pilipinas, gobyerno natin, yun yung talagang ine-expect, no? Sino ba nung mag-expect na jet ski talaga, no? Pwede naman talagang hindi yun yung tignan mo dun kundi yung puso kinuha doon sa salita na ipaglalaban yung Pilipino, no? Pero ano pong ginawa dito, no? Kaya nga sabi, baka joke lang din na siya po ay presidente, no? Kasi hindi nila nadarama yung bigat ng loob dito ng ating mga kababayan. Itong nag-comment sa atin, no? Ang sinasabi patungkol sa OFW. Siguro may kamag-anak siyang OFW. Concern siya sa OFW kuno. Paano naman po yung mga kababayan natin mangingisda? Diba, wala kang pakialam kasi hindi mo dama. Tama? Kasi hindi mo sila dama. Hindi mo ramdam yung hanap buhay nila ay yun lamang. Doon sila kumakain pamamagitan ng pangingisda, and here we are, no? Tayo po ay pinahihirapan ng China, and yet may mga kagaya po nitong mga Pilipino kuno. Magiging ganun na po yung tawag natin sa kanila kasi kung Pilipino ka, maiintindihan mo yung kapwa mo Pilipino, no? Kung pauwiin yung OFW, tingin mo gagawin ng China, kailangan din nila yung mga Pilipino doon. 'Di ba? At kung gawin man nila, pauwiin man nila, 'di ba? Laging may paraan pag gusto, may paraan pag ayaw, may dahilan. Pero kung ayaw mo, 'di ba? Ayaw mo makiisa ng mga Pilipino, ba't nandito ka pa? 'Di ba? Simple lang 'yun Inaalaw mo yung kasamaan na ginagawa sa atin ng bansang banyaga. Hindi tama yun. Walang basihan maging ang kanilang mapa, no? Sa 10th and 12th century, hindi pinakita sa mapa ng China na sila po ay may bahagi doon sa Spratlys at Scarborough, no? Mas may pinanghahawakan po ang bansa natin. 1700s, around 1700s, meron na po tayong mapa na nagpapakita doon. Yan po ay mas may basehan po tayo dyan. Marami pa po tayong pwedeng pag-usapan. Ang hypocrisy at its finest, makikita mo doon sa mga Pilipinong nagsasabi silang hindi sila pro-China, pero ang pinaglalaban nila ay karapatan ng banyaga at hindi yung mga kababayan nila. Kalimutan na natin. Sige, sabihin na natin. Kalimutan na natin ang Pilipino, kalimutan na natin ang China. Doon na lang tayo sa tama at mali. Tama ba yung ginagawa ng China o hindi? Kung alam mong mali, dapat may ginagawa ka rin. Hindi yung sumusuporta ka pa doon sa gumagawa ng masama. Halimbawa, rapist, di ba? Dahil malakas yung rapist, pababayaan mo na lang. Di ba? Ganyan yung utak na mayroon kayo. At yan ang pagiging makitid at gusto namin mas lumawak pa yung pag-iisip ninyo. Mas maging open kayo. No, hindi maging sarado. Kayo po yung nagiging sarado. Gusto namin mas makaintindi kayo. At para kahit
saan man, no, mabot man sa kamatayan, alam mo, sa Diyos tayo haharap, yung ginagawa mo, yung sinasabi mo, yung pinaglalaban mo, tama, makatwiran. Ang tanong, no, bago tayo magpaalam, huling tanong natin, makatwiran ba yung ginagawa ng mga pro-China o non-China o hindi? Comment down below, pag-usapan natin patuloy yan sa comment section. Kita ulit sa susunod na video.